Sa Jiangxing, may kasabihang huwag galitin si Qin Mingla. Kaagad makikita mo ang impyerno sa mundo. Asawa, nagkamali ako, alam kong nagkamali ako, talagang alam ko. Pwede ba tayo magsimula uli? Qin, huwag mo akong parusahan, Qin. Sa araw ng aming anibersaryo ng kasal, balak ko sanang ilipat ang lahat ng aking ari-arian sa aking asawa na si Suzimo ng libre. Qin. Pero siya, niloko ako kasama ang driver. Napag-isipan mo na ba kung paano mamamatay? Ang asawa kayo, Suzimo, ay kilalang kilala sa Jing Circle bilang malinis at dalisay na babae. Puro gulay lang ang kinakain niya. Hinding-hindi siya kumakain ng karne. Minglang, patawaran mo ako. Hindi pa ako handa. Suzimo, mag-asawa tayo. 3 taon mo nang shoot ang chastity pants. Lumalabas na para protektahan. Nasa panahon pa rin ako ng pagdadalisay. Bawal lumabag sa mga patakarang moral. Ngayon ang ating 3 anibersaryo ng kasal. Nagkasundo tayo noon. Pagkalipas ng 3 taon, babalik ka sa dati mong buhay at magkakaroon tayo ng anak. Ang password ko ay 1314. Sinabi ko na ang password sa'yo. Pero kailangan ko pa na ilang araw para maghanda ang isip ko. Hindi kita pipilitin kapag handa ka na. Kapag bukal sa loob mo, saka tayo muling magsama. May emergency meeting si Ginoong Qin. Kailangan niyo po pumunta sa kumpanya. Naintindihan na. Matagumpay na unlock gamit ang fingerprint. 3 taon na kaming mag-asawa, pero hindi ko maabot puso niya. Nayan KO lang namin. Mali pala ang Suzy KO. Pinalitan ko na ang password ng chastity belt sa fingerprint. Kanina, pinilit ako ni Qin Minglang. Hinapit akong sabihin ang password, pero ayaw kong mahawakan. Ikaw lang ang makakapagbukas ngayon. Ang dalagang hindi kayang lapastanganin ni Qin Minglang. Nasa akin na ngayon. Isang magandang babae ang nagpunta sa akin ng hating gabi para magpaunlok. Sa puso ko, simula hanggang wakas, ikaw ang mahal ko. Si Qin Minglang, ang cute na iyon, sigurado akong kahit hanggang sa mamatay siya, hindi niya malalaman na nilabag ko na ang aking panata. Mahal, kailan ka makikipagdiborsyo sa kanya? Huwag kang mag-alala sa kinabukasan ng bankwet ng King Group. Sisiguraduhin kong wala siyang may iwan kahit na ano. Plano kong ibigay lahat ng ari-arian para mabuksan ang tunay na pagmamahal. Pero nalaman ko na sa gabi, siya at ang kanyang kalaguyo ay pinlano ang kunin lahat. Nakakatawa, hindi ba? Suzimo, ikaw ang mismong sumira sa pagkakataon mong mamanahin ang bilyong halaga ng yaman. Kung ganun, kailangang panagutan ng bawat isa ang kanilang desisyon. Sa loob ng 3 araw, walang matatira kay Suzimo. Ginoong Qin. Narito ang lahat ng ebidensya. Sa hapunan mamayang gabi, gagawa na ba tayo ng hakbang? Mukhang masyado siyang nasanay sa 3 taon. Nakalimutan niya ang nagdala ng tagumpay sa pagpangat sa taas. Pagpasok sa pinakamatataas na antas. Ginoong Qin, hawak natin ang ebidensya. Bakit hindi natin ibunyag ang tunay na pagkatao ni Suzimo sa Qin Family Banquet? Totoong mukha niya. Huwag magmadali. Ngayong gabi, inimbitahan ko ang media sa lungsod. Gusto kong bigyan siya ng isang malaking sorpresa. Ginoong Qin, kayo as binibining su ay bagay. Bumalik siya mula sa pagninilay. Plano niyo bang magkaanak na tagapagmana? Baka mabigo ko kayong lahat. Minglang.
Hindi. Gino King, nakikiusap ako sa'yo. Maawa ka, pakawalan mo na ako. Talaga, hindi ko na kayang tiisin ang mga kakaibang hilig mo. Suzimo, alam mo ang sinasabi mo. Kinming lang, tigilan mo na ang pagpapanggap. Sinaktan niya ako sa loob ng 3 taon. Para sa pamilya, tiniyais kayo na lang. Pero mas lalo siyang naging kakaiba, Betty. Pilit pa niya akong isuot ito. Pinilit niya akong isuot ito araw-araw sa bahay, kahit maligo hindi ko pwedeng tanggalin, para lang matuwa siya. Baluktot na pag-control. Mga kasama, bagaman isa lang akong driver ng pamilya Kin, ngayon, sa aking konsensya. Kailangan magsabi ng patas na salita. Kayang patunayan ng ginang na totoong lahat ito. Si Kin Ming lang ay tunay na isang kaibig-ibig. Tunay ngang nagkakamali tayo sa akala sa tao. Noon, ilan kayang kilalang babae ang nagpilit pumasok sa pamilya Kim? Ang akala natin isang marangyang pamilya, pero parang inihagis ang kambing sa lungga ng lobo. Si Kim Ming lang sa negosyo ay kilalang walang awa. Ang dami niyang estratehiya. Tingnan ang mga sugat ni Bibi, Su, baka sa 3 taon ng kasal nilang ito. Ang daming hirap na pinagdaanan niya. Shin Minglang. Hindi lang katawan ko ang ikinulong mo, kundi pati ang dignidad ko. Ang sarili kong buhay. Gusto kong makipagdiborsyo sa iyo. Hidanayo lahat, DBA? Siya, presidente ng pamilya Kin, ang kanyang tunay na mukha. Jinong Kim, ano ang masasabi ninyo sa sinabi ni Genji Su? Handang-handa mo bang tapusin ang kasal na ito ng maayos at bigyan siya ng kalayaan? Nagkunwari ako na nahulog sa hagdanan para magmukhang biktima ng pananakit. Ang sakit na dinanas ko mula sa iyo, Kinming lang. Gayong araw sisingilin kita ng buo. Ginoong Kin, masama ang balita. Sumikat na ang issue online, apektado na ng matindi ang stock ng Kin Group. GNG, Su, dahil gusto mong maglaro. Sasabay ako sa iyo hanggang dulo. Anong ibig mong sabihin? Ipaalam sa legal na departamento, kasuhan ng diborsyo at paninirang puri. Agad bawiin ang lahat ng pamumuhunan ng Kin para sa pamilya. Lahat ng kita mula sa pamumuhunan. Putulin ang lahat ng proyekto ng pakikipagtulungan sa pamilya Su. May mga tao talaga, may langit na daan pero ayaw tahakin. May impyernong landas pero pilit kung ganito ang gusto niya. Huwag niya akong sisisihin kung magiging walang awa. Parang ibang tao na si Kinming lang. Noon, tinatanggap niya ang lahat ng hiling ko. Magmakaawa ka na huwag ko ituloy ang diborsyo. Kin Ming lang. Huwag mo akong apihin ng sobra-sobra. Itay. Ang laki ng eksena, hindi makapaghintay. Para ba ipagluksa kita? Kin Ming lang. Alam kong ikaw ang naghahari dito sa Jiang, walang makakatalo sa'yo. Pero ngayong araw, nandito ako pa, hindi ko na inasahang makalabas buhay. Buksan ang kabaong. Ama ng asawa ko, hirapat ka biyong biyuhayama. Ngayon nagmalaki sa huling araw mo. Pero hindi mo rin magawa. Maglaan ng maluwag na kabaong para sa sarili mo. Huwag muntak akong bulahin. Ngayon, kailangan makipaghiwalay sa anak kong babae at saka ang Kin. Ibigay kalahati para saan? Bukod pa diyan, Kailang pang makbayda NJ30 pagkalugi sa kabataan at sakit sa damdamin. Kan hindi, mananatili ako dito magapoa kailanman. Ang taasin di alaga hindi pagpapalayas nin para magdiborse. Shin Minglang. 3 taon na, pinilit mo akong pakasalan at bumalik sa sekular na mundo. Ngayon, gusto mo bang mapahak ang tatay ko ulit? So, napilitan lang palang sumama si Bibi, Su sa pamilya Kin. Ginoong Chin. Sa ngayon, ang pamilya Sunamin Ay halos nalulugi na. Bumlungsok NJ ang Kayo lang geng tenjing makakapagsalba sa pamilasu, Ginoong Chin. Nakikiusap ako sa inyo. Ginoong Chin, pakiusap, tulungan niyo kami. Ginoong Chin. Basta handa kang tumulong.
AKO. Handa akong ibigay ang sarili ko sa'yo. Talagang kan ano ang puno, siya ang bunga. Napaka-perfect na makamanege-mege hindi marunong magpasalamat. Kung wala ako, matagal nang nalugi at nagsara ang ganap ng na-quarantine ang negosyo nila. Pakiusap, tingnan ninyo. Kinming lang, sa ganitong punto, mga bahagi ng pamilya Kim dahil SIO. Ang iskandalo ng karahasan sa tahanan ngayon ay bumagsak na. Panatilihin ang presyo ng stock ngayong araw. Kailangang magbigay ka ng paliwanag sa pamilya Su. Ako na ang bahala sa paliwanag para sa pamilya Su. Kinming lang. ICAO. Matandang Ginoo Su. Ngayon, gagawin kong masaya ang pagluluksa mo. Ipako niyo ng mahigpit ang kabaong. Palabasin niyo ako. Kinming lang. Anong balak mo? Napakalino. Ayoko ibigay ang pera. Sundin ang gusto ni matandang Ginoo Su. Nayon siya. Kailang gang nakahiga siyang lumabas. Kasama sa negosyo, nakita niyo na ba? Chin Minglang. Sa harapin gila at gusto mong ipamak si Hinonsu. Napakasama nito. Ngayong, sama-sama natin si Ibalakik natin sa kalak. Justisya at Katarungan. Only group na ganansyo. Na agad naming tinatapos ang kontrata sa Ang pamilya, simula ngayon, tinatapos na rin na Maroon pa bang IBA? Sama-sama lumabas. Kami rin, gusto naming kapusin ang kontrata. Ang pondo ng Kin ay nailipat ko na at ang mga pangunahing katuwang ay tumiwalag na. Kinming lang, ngayong gabi, wala kang magagawa kundi sumunod sa gusto ko. Shin Ming Lang. Kung ayaw mabangkrap ang Kin Group at mapahiya sa harap ng lahat. Nayon. Agad mong tanggapin ang lahat na hinihingi ng Su Group. Gamitin ang overseas na hedge fund. Ilabas ang 50. Bilhin lahat ng stock ng King Group. Gusto kong mag-default on Pamilya Sugat. Supplier na nag-request ng termination kanina. Idagdag sa global blacklist ng King Group. Walang anumang pagko-cooperate magpakailanman. Kailan ka naghanda ng overseas na hedge fund? Pulang-pula na ito. Handa na ba kayong lahat? Kasama ang pamilya Su. Tuluyang burahin mula sa Jiangche. Su Zimo, Nilipat mo lang ang pampublikong. isang ikasampu ng yaman ko sa ganitong kaliit na halaga. Anong lakas ng loob mo para kontrolin ako? Miss Su. Hindi ba sinabi mong ubos na ang pundo ng pamilya Kin? Ano ito? Susimo, Xiao Y. Inahamak niyo kami. Shin Ming Lang. Nagawang mo pang ilihimit. May tinatago ka palang ari-ari. Lubos akong nadismaya sa'yo. Su Zimo, binigyan ang pamilya Su ng pagkakataon. Hinamit mo ang pinakamababang paraan para makakuha hindi benepisyo. Kung ganito rin lang, huwag mo akong sisihin. Wano-ano-ano sa pagiging magaza. Makinig kayong lahat. Bukas, ay tiyauna ang huling babala. Fede, sumama sa pamilya Su. O kaya, lumuhod sa harap ko. At sirain ang Sirling Landis. Jinunkin. Shin Ming Lang. Dahil balakan puso. Huwag mo akong sisihin kung wala akong awa. Ang tao kailangang mag-ingat sa mga bagay na perpekto. Dahil kung walang bito, hindi makakapasok ang liwanag ng araw. Unang beses kong makita si Susimo sa isang hapon na napakaganda ng sikat ng araw. Sarili niyang kamay ang nagtabi ng damit para sa mga bata sa ampunan. Doiting punit na piraso ng tela. Sa kamay niya ay namulaklak. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ang nasa harap ko. Kaya niyang lumikha ng lahat ng maganda. Gino Ong Chin.
Bostic Cumulos ka. AKO. Handa akong ialay ang sarili ko sa'yo. Kaya. Noong gabi ng pagkalugi sa Nayebi, natigang puso kayo. Hanggang sa ako, walang pagaling lang ang ibinigay lahat. Ngunit natuklasan ko ang katotohanan sa likod ng kagandahan. Lahat ay puro kasinungalingan. Ginoong Qin, dumating na si Ate Shen. Ginoong Qin, pondo ng pamilya Su, ay tuluyang naputol. Lahat ng proyekto nila ay lubos na naantalang. Narito ang kasunduan sa diborsyo. Maaari nyo na munang lagdaan. Qin Minglang. Hindi na kita mahal. Gusto kong makipagdiborsyo. Kung may lakas ka, sa aking kamagat, bakit kailangang saktan ang pamilya Su? Bukod pa doon, itigil mo na ang lahat ng pang-api sa pamilya Su. Ibalik ang lahat ng mga investment. Huwag isipin na dahil hindi tayo magdiborsyo, kontrolin mo ako. Hindi kailanman magiging tayo. Nasa ganitong punto na tayo. Hindi kaya iniisip pa rin na ang ginagawa ko ay paapilitin siyang magbago ang isip. Kailan sisimulan ang diborsyo? Lahat ay handa na. Bukas ang pagdinig. Magaling. Ang pagbiga sa pamilya Su ay pampagana. Susunod. Bawiin ko ang ari-arian sa kasal. Ipapahiya ko si Suzimo sa buong bayan. Walang katapusang kahihiyan. Bilisan mo, sagutin mo ang tawag. Ano? Si Qin Minglang and unfriend. Siya. Hindi kaya nalaman na niya ang tungkol sa atin? Hindi piwid. Sa 3 taon, ang galing kong magtago. Alam kayo na, siguradong galit dahil hindi ako makuha. Kaya nagmamadali siyang subukan pabagsakin ang pamilya Su. Tama. 3 taon na akong nagmamaneho para kay Qin Minglang. Anong lakad niya? Hindi ko alam. Siguradong hindi niya isipin na ang babae niya, na ang kin ng sariling driver niya. Todo na, hindi niya talaga gustong pakasalan ako. Itinatago niya ang maraming lihim na ari-arian. Pwede gamitin ang balita ng karahasan sa tahanan para tuluyang may sama ng sugroup ang King Group. Hindi ko inasahan na siya pa ang makakaisang hakbang sa akin. Mahal. Hindi pwedeng manatiling walang ginagawa. Hindi pwedeng mabangkrap. Bumagsak na ang supamilya. Wala na ang aking ATM. Huwag kang mag-alala. Pasisiguraduhin malalaman ni Qin Minglang ang pera. Hindi lahat kaya bilhin. Siguradong alis siya ng walang-wala. Ginoong Qin, masama ang balita. Naglaslas ng pulso si Su sa bahay. Kakagaling lang sa ospital, na-recover siya. Kawili-wili. Emo. Umalis ka, paano na si Papa? Huwag kang gagawa ng kalokohan. Jinong. Huwag magpadala sa malungkot na isip. Dali. Magmadali ka. Ang pasyente ay nasa panganib dahil sa labis na pagdurugo. Maaring mahimatay o mahulog kaagad. Bilis! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Susimo, ika-negatibo, asawa ni Qin Ming sa pangalan lamang. Paumanhin, ayaw ko sana makilala kayo sa ganitong paraan. Pero talagang napilitan ako, wala na akong ibang magawa. Qin Minglang, inaabuso niya ako ng 3 taon. At pinilit niya akong magsuot ng chastity belt sa loob ng 3 taon. Wala na talaga akong mukhang may haharap para mabuhay pa. Asawa kayo. Password I1314. Sinabi kayo na asayaw ang password, pero kailangan ko pa na ilang araw para maghanda ng loob. Hindi kita pipilitin kapag kusa mong ginusto. Kailanman iyon. Saka tayo muling Nakita kong gusto kong makipaghiwalay. Binantaan mo akong pabagsakin ang pamilya Su. At pati mga inosenteng tao na dadamay. Isa lang akong pangkaraniwang tao. Pero sa pagkakataong ito, kahit pa magsakripisyo ako, ibubunyag ko ang tunay na kulay ni Qin Minglang, ang kanyang tunay na pagkatao. Si Qin Minglang, hayop sa balat ng tao.
upang maghiganti kay Xiaoye. Ginamit niya ako bilang saksi at nagutos ng tao. Nabuhay na binasag ang dalawang binti niya. Jinong. Si Qin Minglang, hayop sa balat ng tao. Hindi pa napaparusahan ng batas. Kaya't hindi tayo kailanman pwedeng. Sige. Gusto mong ganito? Makipaglaro ako sa iyo ng tatlo. MGA Pamilya. Ako ay isang taong pumili ng linis at katahimikan. 3 taon na napakasal ako kay Qin Minglang, nasira ang panat. Nayon. Pilit akong sinuotan ng 3 taong kasuotang pagkadalisay. Wala na akong nakikitang dahilan para mabuhay pa. May malinis na konsensya, naniniwala kaming netizen ay magbibigay ng hustisya. Magaling ang pag-arte mo. Ipapatid ko ang mga binti mo. Maraming netizens ang nanonood. Gusto mo tumakas, Momo. Paidawan mo AKO. Qin Minglang. Kailangan ba talaga ako ang magbibigay para tantanan mo ako? Qin Minglang. Akala mo ba talagang kaya mong itago ang lahat? Marami kaming paraan para masira ang reputasyon mo. Tingnan natin. Qin Minglang, anong balak mong gawin? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang gumawa ng anumang hindi tama. Qin Minglang, anong balak mong gawin? Para sa katarungan ninyong lahat. Ikaw. Pumatay ka na tao. Asawa kayo, ikaw ba mismo ang bababa o kailangan kitang itulak? Asawa kayo, ikaw ba mismo ang bababa o kailangan kitang itulak? Sir, okay ka lang BA? Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo akong hawakan. Miss Su, okay ka lang ba? Qin Minglang, hindi ka magtatagumpay. Magdurusa ka talaga. Patuloy na bumagsak ang stock ng King Group. CEO ng King Group, Qin Minglang, inakusahan ng tangkang pagpatay sa asawa. Negosyo sa Jiangcheng, nagkaisang boycott sa King Group. Qin Minglang, ikaw abusado at si Raulo. Lumabas ka. Miss Su, huwag kang mata ko. Suportado ka namin at ipaglalaban namin ang hustisya para sa'yo. Lumabas ka. Pangulong Qin, nabasag din ang kotse ninyo, pati na binalikan pa ng dumi. Pangulong Qin, si Xiaoyi ang nagdulot ng problema, dating katuwang sa negosyo at nagpasimuno ng gulo. Kailangan na May mga bagay na nalalaman sa huling sandali. Doon nagiging mas kawili-wili. Pangulong Qin, Nagdaos kayo ng press conference, balak ba magbitiw sa tungkulin? Hakbang ga ito bilang paghingi ng paumanhin sa pananakit sa pamilya? Isang uri ba ito ng paghingi ng tawad sa Kayo na may pusong malupit at mapanakit, marahil hindi kayo karapat-dapat sa posisyon ninyo. Jinong Xiao, totoo bang itinulak kayo ni Pangulong Qin mula sa hagdan? Narito ba kayo para pagtibayin ang pagkakakilanlan ng salarin? tama. noong araw na iyon, sumagot ako ng patas para kay Ginang Su, pero muntik akong patahimikin. Bilang dating empleyado ng Qin, sobrang nag-alala ako. Ang kinabukasan ng grupo. Pinsan, ang mga kilos mo kamakailan ay seryosong nakaapekto sa imahe ng brand ng Qin. Ako at ibang shareholder ng Qin ay napilitang mag-usap. Kailangan alisin ka bilang presidente. Pinsan, inisip mo ang kinabukasan ng Qin. Kung ganon, sino ang mas karapat-dapat? Sino ang masangkop? Nagpadala kami ng liham kay Binibining Su, pansamantalang humalili bilang pangulo. Sang-ayon kami. Pinsan, magbitiw ka na sa tungkulin. Huwag nang hilahin pababa ang Qin Group. Tama, mas angkop si Miss Su para mamuno sa King Group kaysa sayo. Qin Minglang, iniwan ka na ng lahat. Kung handa kang ipahayag ngayon sa presensya ng mga shareholder, naalis ka ng walang dala bilang pagbayad ng kasalanan mo. Maaari tayong maghiwalay ng maayos. Nakakarawa. Ako, si Qin Minglang, mas kipiliin ko ang labanan kaysa sa maayos na paghihiwalay. Mas gusto ang walang tigil-tigil.
Ginang susi mo. Gino ang Xiaoyi. Inutusan ako ngayon ni Ginoong Qin. Ngayon, iparating sa inyo ang supoy na ng korte. Si Ginoong Qin. Nagsampa ng kaso laban sa inyo sa pakikiapit sa kasal, pagpapasimuno ng onling kontrobersya at iba pa. Ngayon, isinumbong kayo. Ano? Anong ebidensya meron kayo? Ito, Ito ang ebidensya. Presse Conférence NG King Group. Qin Minglang, akala mo ba gamit ang peking ebidensyang ito? Kaya mong sirain ang reputasyon ko. Suzimo, walang halaga ang iyong mga luha. Pero ang presyo ng iyong nagawa, dapat malinaw at tatas. Magita tayo sa korte. tahimik, bubuksan na ang paglilitis. Pakisuyo, ipahayag na nagrereklamo ang hinihinging kaso. Kagalang-galang na hukom, inihiling ko sa pambansang broadcast. Sama sa korte si Susimo at Xiaoyi para ilantad ang buong katotohanan. Kagalang-galang na hukom, narito po ang lahat ng ebidensyang inihanda namin. Suzimo, ginawa mo ang lahat para mapilitan akong umalis. Ikaw ang naplano. Kunwari may karahasan sa pamilya, itangkita sa CCTV footage ang totoo. Qin Minglang. Sa akin, gusto ko matapos ng 477. pero hindi ko inakala na magagawa mo maging ganito kabangis. Ibaling ang katotohanan. Pek ang video. Mahal na hukom, may saksi akong magpapatunay. Totoo ang domestic violence ni Qin Minglang. May testigo ba? Hukom. Naging katulong ako sa bahay Engem Gayakwin ng 2 taon. Madalas sinasaktan ni Ginoo ang Aling Jean, magpatuloy. kaya pala ikaw ang alas nila. Minsan, nakalimutan ng ginang ang sinelas ni Ginoo, kaya hinatak siya ni Ginoo sa sulok na wala sa CCT at ibinangga siya sa peder. Hindi siya pinakain ng hapunan. May isa pang pagkakataon. Hinila ang ginang papasok sa kwarto. Pagkatapos, narinig ko ang malalakas na hampas ng latigo at pagiyak at pagsusumamo ng ginang. Iraw. Ang mga ebidensya ng kasalanan ni Qin Minglang. Paulit-ulit kang nagparaya, ginagawang dahilan ang pagiging mag-asawa. Sinunog ang lahat ng medical certificate ng pananakit. Kung di ko pa tinago ang isang ito, wala na talagang paraan para mabigyan ng hustisya si Madam. Si Qin Minglang, hindi tunay na lalaki. Ginawa niyang ganito, Ngayon napunta siya. Hindi ko siya palalampasin. Miss Sue, huwag kang sumagaw. Sa mga katulad niyang nananakit, dapat mo siyang kasuhan at palayasin nang wala siyang makuha. Suzimo, ano bang natimpla ni Xiaoyi sa'yo para mas piliin mong saktan ang sarili mo? Para lang makipagdiborsyo sa Qin at may handa ang daan para sa Chin wala kaming mali. Kaya gustong magdiborsyo ng asawa mo kasi di niya matiis ang kinahihiligan mo. Wala itong plaintiff. Sa korte, ebidensya pinag-usapan. ang ebidensya ng pakikiapid ni Suzimo ay nasa katawan niya mismo. Ang ebidensya ng pagtataksil ni Suzimo nasa katawan niya mismo. Qin Minglang, 3 taon mo akong tinatreto ng masama, hindi ba sapat iyon? Sige. Gayong araw na ito, tapusin na natin ito. Tingnan niyo lahat, ito ang sapilitang ipinasot sa akin ni Qin Minglang sa loob ng 3 taon. Pinagbibintangan niya ako. Kontrolado niya ako, binubugbog, at kahit ang katawan at puri ko ay ikinandado niya ng ganitong kadiring bagay. Ikaw, na itinuring akong alipin at kinontrol ako ng ganyan, anong karapatan mong magsabi na ako'y nagtaksil? Ang kandadong ito, ikaw lang ang nakakaalis. Saan naman ako hahanap ng pangalawang lalaki? Paano ko naman magagawa ang magloko? Tama, itong chastity belt. Ikaw lang ang may alam ng password. Paano mo nasabi na nagloko kami? Saish, sabihin mo, walang ibang lalaki na humipo sa'yo. Itong kandado. Ako lang ang nakakapabukas. Ikaw lang ang makakapagunlak. Magaling. Si Qin Minglang, sigurado siyang wala alam. Kalis ng kadalisayan. Pinalitan ko na ng fingerprint lock. Anong ginagawa mo? Akusado, anong ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Pakawalan mo ako.
Fingerprint tama, pagpapatunay matagumpay. Sapat ba ang ebidensyang ito? Suzy mo, hindi ba sinabi mo na ang lock na ito? Ako lang makakabukas. Siguradong ikaw ang nagplano nito. Pinalitan mo ang lock. Sinadya kayong bigyan. Pinagkaisahan kayo. Mukhang kahit nasa bingit na ng kamatayan, matigas pa rin kayo. Anak, May kinig ka na lang. young babang yun. Napakabobo niya. Konting effort. Ayos, tapos alagaan. Siya. Siguradong magkakandara pa sa'yo. Hintayin mo lang siyang Ang pera at mga dokumento na nakuha ay sa atin lahat. Huwag kang mag-alala. Ang mga hilig at ugali niya, ibubunyag ko lahat sa'yo. Naintindihan ko na. Kung hindi dahil sa pera, hindi ko kayang tignan ang mukha ng babaeng iyon. Nakakadiri talaga. Kapag nakuha na ang pera, siguradong gagawa ako ng paraan para alisin siya. Tita Zhang. Ikaw ang nanay niya. Grabe, kaya pala lahat ng to ay kunwari lang. Walang haya na kunwari ng kahasan sa pamilya habang sabwat sa panloloko. Xiaoyi. Naloko mo ako. Lagi mo ako. Momo, kailangan mo akong hindi kita na loco. Tagapangulo ng korte, akusado, kontrolin, Ang korte ay tumatanggap ng legal na naghahabla, maaari ka ng Hukom. Ang tala no de akaw ay napapitan no de talong tao zinamit ni Suzy mo ang adalan no ikin upang matpara no de peda kay Xiao Yi. Paanong nangyari ito? Hukom, batay sa mga ebidensya, opisyal kong isinusumbong ang dalawa at hinihingi ang pagbawi ng aking ari-arian sa panahon ng kasal, kabuang 3 bilyong piso. Bukod sa 3 bilyong ari-arian ng kasal, hinihiling ko rin na maglabas sila ng pampublikong paghingi ng tawad sa lipunan. Kalikohan. Qin Minglang. Lumalabis ka na sa Ang lahat ng pera ng aming pamilya Su ay sariling kita namin. Walang kahit isang kusing na koneksyon sa inyong pamilya Kin. ikaw ang tunay na hangal. Hindi ba sinabi mong walang palya? Tapos na ang pamilya Su, nakapaligid na ang mga nangongolekta ng utang sa lumang bahay. Minglang, sinira ako nitong walang galang na anak. Pasensya na, maaari ba? Sa awa naman sa matanda kong katawan. Tulong montak ang Ama ng asawa, ang pera ko'y winaldas ng anak mo para sa kalaguyo niya. Ngayon, kulang na ako sa lakas. Wala kang pera. ibalik mo ang pera sa akin. Agat-agat. Alam ko na. Si Xiaoyi, ikaw. DBA? Ikaw ang nangloloko sa akin, DBA? Sabi mo ang pera na yon ay para sa investment ko. Hukom. Isa lang akong taong nakatuon sa pamilya. Wala akong alam tungkol sa mga operasyon ng pondo. Si Xiaoyi ang kumuha ng pera. si Suzy mo. Anong sinasabi mo? Hindi ba't ang pera ay para sa akin? Tumahimik ka. Minglang. Mabuting manugang, si Momo ay mula pagkabata ay inosente at mabait. Hindi niya alam ang tungkol sa paglilipat ng pondo. Hangal siya, pero hindi siya masama. Naloko lang siya na masasamang tao. Zana po. Unaway niyo sana. Magpakumbaba at Tulungan niyo ang pamilya. huwag kang mag-alala. Simula ngayon, mahigpit ko siyang didisiplinahin. Tama na. Si Lolo Su, ang pambubobog sa pamilya, lumaganap online sa tulong ng daang libong sikat na influencers sa ilalim. Sabay-sabay silang nag-livestream para magsimula na. Minlang, anong sinasabi mo? Hindi maintindihan. Hindi KO gets. Kailangan ba akong isama sa mga leader influencers? Mag-record ng komunikasyon. Ipapakita mo ba dito mismo? Magkasabwa pala kayo, magama, sobrang nakakabigla. Ang pamilya sumukhang kava-ava. Sa likod pala, buong pamilya lumalaban para makunwari at agawin ang ari-ari. Ginoong tagahato, ang mga nasasakdal Suzy mo, Su Zhenhua, Xiao Yi, at Zhang Yifang. Sama-samang nanloko, nanering poor, at nagkamkam na malaking kayamanan. Ang mga katotohanan ay malinaw, at ang ebidensya ay matibay. Pakisuyo, magpasyo na pakayo. Kasinungalingan. Lahat ng ito ay fake. Ikaw na makapangyarihan. Ang pag-fake ng ebidensya ay madali para sa'yo. Huwag kayong magpapalin lang sa kanya. Xiao Yi, ang bilis gumaling ng paa mo ay. Yung pa niya. Hindi babasag yun. Hindi ba palagi siya nasa wheelchair para magdrama? Akala ka OP ka pala. Tahimik. Emo, yung recording kasama ang mama. Kasinungalingan yan. Gusto niyang manggulo sa atin. Huwag magpalin lang. Peak. Ang malakas na global team sa network technology ay nasa kumpanya ko. Chat records nyo tungkol sa pagpili ng target at paggawa ng plano ay malinaw na nakabaka. Paano mo nalaman? Ako ay Epsilon. Xiao Yi, abuso sa posisyon, panloloko, at peking evidence. Pagsisinungaling. Maraming kasalanan, bawat ang buong nalalabing buhay mo. Magintay ka, na lang, tumapak ka sa makina ng panana. Gino ang Chin. I namin ko.
AKO ang nagisiping play. Ang babae ay niloko ako. Kung kailangang maghuli, ako na lang hulihin. Batapong anak KO. Pakiusap, huwag niyo siyang hayaan na makulong habang buhay. Narinig ng lahat, inamin ng suspect at kasabwat sa hukuman. Tagapangulo ng hukom, mangyaring ipahayag ang hato. Hughes, mangyaring ipahayag ang hato. Hindi ko akalaing totoo pala ito. Xiaoyi, naloko mo ako palagi. Ikaw, lalaki ka. Ikaw at ang nanay mo, planado nyo talaga akong lokohin. Ginastos nyo ang pera ko, tapos nadidiri pa kayo sa akin. Papatayin kita. Bobby, Kung hindi dahil sa pera mo, sinong gustong magpanggap na mahal ka? Karapat-dapat akong magtamasa ng pera na yan. ikaw. Ang hukom at akusado ay nagkasagutan, pinagtibay ang katotohanan ng ebidensya, humihiling ang aming panig sa korte. Batay sa kasalukuyang ebidensya, gumawa ng huling pasya. Tahimik, mangyaring bumalik ang nagsasakdal at ang akusado sa kanilang orihinal na posisyon. Dahil ang nagsasakdal ay may kadena ng ebidensya, malinaw ang pinagmulan, kinikilala, inihahayag ko. Sandali lang. Ming Lang, may gusto akong sabihin. I namin kayo. Hindi ko sinasadya na masaktan ka, pero wala talagang nangyari sa amin ni Xiaoye. Suzy Mo. Itinalaga mo ang sarili bilang maganda, pero gusto mo pa rin magmukhang Tumahimik ka. Lahat ito dahil sa'yo. Sinira mo ang relasyon naming mag-asawa ni Ming Lang, pero ako'y malinis at walang kasalanan. Malinis? Buntis ka ng gayon. Iyan ba ang sinasabi mong malinis? Ang batang ito, ang pinakamalinaw na ebidensya ng pagtataksil mo. Ming Lang, paano mo magagawang siraan ako ng ganito? Ang batang ito. Sayo ito. Sa akin, Suzimo, 3 taon suot ang chastity belt, pero pinalitan ang lock ng fingerprint ng kalaguyo. Sasabihin mo na ang bata ay akin. Sinabi mo sa akin, ano ko siya mabubuntis? Himala? Imposible. hindi pwede ito. Kinming lang, hindi ka mabuting tao. Buntis ang asawa mo, pero niloloko mo siya. Gusto mo siyang itulak, mas masahol ka pa sa lalaki. Pati sariling anak mo, hindi mo pinalampas. Si. Hanggang ngayon, nagawa niyo pa ring magkunwari. Hukom, malinaw ang ebidensya. Wala nang say ang usapan. Hukom, tumayo na ang lahat. Chin Ming Lang. May ebidensya akong patunay na ang bata ay sa iyo. Dahil si Xiaoye, hindi siya may tuturing na isang tunay na lalaki. Hindi siya maaring magkaanak. Suzy mo, ano bang pinagsasabi mo? Nagsisinungaling ka. Si Xiaoye ay hindi tunay na lalaki, ang batang ito tiyak na hindi sa kanya, hindi man lang siya isang eunuko. Ang katawan niya ay deformed. Kaya pala, sa ganitong bagay, siya ay hindi kailanman nabubukas ng ilaw, kaya pala lagi siyang may dahilan para umiwas. Kaya pala siya ay ganito. Suzy mo. Ikaw ay magandang babae. Imposible. Kung hindi may panganak ni Xiao Yi ang anak ni Suzimo, kanino yon? Maaari bang sa akin talaga? Tahimik, Sutsimo, may ebidensya KBASA sinabi Montag? Ebidensya? Ipapakita mismo ng tao ninyo sa lahat, suriin ang katawan ni Xiaoye. Malalaman ninyo kung nagsisinungaling ako o hindi. Suzy mo. Ikaw, babaeng ito, alam mo na pala noon pa, hindi ba? Niloloko mo ako simulate sapple. Suzy mo. Ikaw, babaeng ito, alam mo na pala noon pa, hindi ba? Niloloko mo ako simulate sapple. Ikaw ang laging nagsisinungaling sa akin. Pakiusap, magtiwala kayo sa akin. Totoo, nilinlang at naloko ako. Nang malaman ko ang problema niya sa katawan, naawa ako kaya pumayag ako. Siya ang driver and I Ming Liang. Abala si Ming Liang sa trabaho at wala sa bahay. Itinuring ko siya na parang kapatid na pwedeng pagkwentuhan. Pero ni hindi ko naisip kailanman na siya at ang yaya ay palihim akong inisahan, ginawang parang ATM nila. Ang tanga ko talaga. Suzy mo. Sinungaling ka. Lalaki ako. Siya ang nanukso sa akin. Tahimik. Dahil ang inakusahan, Suzia ay nagbigay ng ebidensya sa kaso kaugnay sa personal impormasyon at kalagayan ni Jack. Ang hukuman ay nagpasya na mag-recess. Sa panahon ng recess, isang profesional na institusyon ang magsasagawa ng medical na pagsusuri.
sa inakusahan na si Xiao Yi at pagsusuri sa pisikal. Nagre-recess na ngayon. Ginoo, pakibukas ang iyong pantalon para sa pagsusuri. Si MR Kin, labis na lasing noong gabi. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Ang sinabi ni Susya ay hindi tiyak na totoo. May paraan ba? Upang gawin ang DNA testing sa bata sa tiyan ni Su. May paraan. Maari nating gawin. Ngunit kailangan ang pakikipagtulungan ng buntis. Kung hindi, Sa paunang pagsusuri, nakita na ang kalagayan ng katawan ng akusadong si Xiao Yi ay talagang may abnormalidad. Wala siyang pisikal na kondisyon na maaring ibig sabihin, hindi kayang magpabuntis ni Xiao Yi. Hindi siya lalaki, likas siyang impotent. Diyos ko, Posible bang anak talaga ni Ginoong Qin ang bata ni Suzimo? mga kasama, malinaw na ang lahat ngayon. Kami ni Xiaoye, magkapatid lang talaga ang turingan namin. Ang mga larawan at recording na dinala ni Ming Lang ay hindi maaaring maging ebidensya ng pangangaliwa ko. Ming Lang, alam kong galit ka sa akin pero walang kasalanan ang bata. Simula na mapakasal tayo, bihirang-bihira akong lumabas ng bahay. Paano ako magkakaroon ng ibang lalaki maliban sa'yo? Tama nga naman, si MRS Kin dati ay madre, laging nasa bahay nakapirmi. Sino naman ang makikilala niya? Baka naman si MR Qin ang may problema, kaya palaging naghihinala sa asawa niya. Suzimo, ang acting mo alagang napakagaling. Ayaw mo pa rin maniwala? Sige. Maliban kung hindi ka rin normal na lalaki, paano ang isang normal na asawa, 3 taon? Hindi niya mahawakan ang asawa? Ming Lang. Naalala mo pa ba ang pulserang ito? Mahigit 3 buwan na ang nakaraan. Friends siya, Paris. Sabi mo, dadalhin ako para mag-relax. Pumunta tayo sa isang auction. Bakit ka uminom ng sobrang dami? Huwag mo nang ulitin yan ha. Ming Lang. Ang password ng lock na yon ay 13. 14. Noong gabing iyon, lasing na lasing ka. Hero AKO. Malinong isip KO. Sinabi KO SAO ang password. Wala ka namang pagtanggi. Ang bata, nagmula iyon noong gabing iyon. Ikaw. Ikaw ang ama ng bata. Ganito pala ang nangyari. Sigurado ka ba? Nasa gabi ng auction iyon nangyari, ang nagkabata. Sigurado. Gabing iyon, sobrang lasing ka. Halos di ka na makalakad. Inalalayan kita pauwi ng kwarto. Lasing ka at di mapigil ang sarili mo. Ang lakas mo. AKO. Suzimo, bakit hindi ko napansin na mahusay ka magsalita? Ang iyong binti, Ginoong Qin, dati nang nasugatan. Lalo itong lumalala kapag nakainom ng alak. Dahil sa aksidente 3 taon na ang isang lumang pinsala ang sobrang pagit. Alcohol. Arehong nagdudulot ng matin kapag seryoso. Hindi talaga makatatayo. tatawag ako ng doktor at ng misis. Huvak na. Mahina ang loob niya. Ayokong mag-alala siya. Suzimo, gusto mong gamitin ang lasing para si Rain ang pangalan ko. Ngunit hindi mo alam. Noong gabi, hindi ako lasing. Bumalik ang dati kong sugat sa binte. Hindi makatayo ng maay. Chin Ming Lang. Bakit ka tumatawa? Tawa lang AKO. Ang bagay na ito ay nagiging mas interesante na. Suzimo. Akala ko isa lang ang naloko mo, may isa ka pa palang lalaki. Tika, hindi piwi. Patay na, nakalok ako dito sa loob. Kung mahampas ako ng ganitong kalaking martilyo, siguradong katapusan ko na. Kinming lang, talagang may nadiscover na kaya siya. Hindi mangyayari yon. Ming Swan at ako ay palaging nagtago. Kahit na, ginamit pa namin si Xiao Yi bilang kunwari lang. Bakit? Anong nangyari, mahal? Di ba't lagi mo akong sinusuportahan sa kawanggawa? Wala naman. Kundi ang tatay ko, gusto rin niya ang estatwang general na ito. Gusto rin niyang makilahok sa Pwede naman.
Kung sino ang pinakamataas ang presyo, siya ang makakakuha. Panimulang presyo, 3 milyon. Itay, tulungan mo ako. Tulungan mo akong bilhin ito. Kailangan natin itong bilhin. Wala akong pera. Ang mga account ng Su family ay ubos na. Itay. Si Kim Ming-swan nasa loob na estatwa na yan. Siya ang IMA-NG bata. Minglang. Dati akong nalilito, anak. Si Momo, alam niya ang pagkakamali. Sana naman para sa mga bata. Bukod pa dun. Magkakapamilya tayo, pinsan. Si Hipag ay buntis ngayon. Ang mga nangyari noon, huwag isipin. Nga, Minglang. Ingnan mo, ang pamilya Sunamin at pamilya Kininyo, laging nagtutulungan. Ikaw na ang magpakita ng kabutihan. Pinsan. Si Hipag naloko lang ng mga masamang tao. Isa rin siyang biktima. Hindi mo maaring kalimutan ang ilang taon na sakripisyo niya para sa pamilyang ito, hindi ba? Pinirmahan ko na. Hindi kayo pipirmahan. Hindi ko kayang hayaang walang tatay ang bata pagkapanganak pa lang. Mingling, magsimula tayo ulit preview? Nandito ang kasunduan, ayuan ko, may isang araw ka para pag-isipan. Kim Minglang, kung gusto mo talagang mawala ako, hindi ito ganun kadali. Minglang, sandali lang. Minglang, seryoso, alam kong nagkamali ako. Napaniwala ako saglit pero alam ko mula sa simula, wala siyang kwenta bilang lalaki. Kaya nga pinayagan ko siyang lumapit kay Minglang. Nabawi ko na lahat ng mga antigong obra at malapit ko na itong may balik sa bahay. Inaghirapan mong mabawi ang mga iyon. Manglong. Pati Momo, inamin ang kanyang pagkakamali. Maribong, dahil sa dinadala niyang lahi ng pamilya Kin. Patawarin siya ngayon. Pwede ba? UNGA, Manglong. Tungkol naman sa mga nauna nating investments, pwede ba itong maibalik? Ngayon ang pamilya Su. Totoong wala nang maasahan, kuya. Hindi ko sinasabi ito dati si ate, bait niya SIO. Noong nagkasakit ka at na-ospital ng kalahating gabi-gabi siyang nagbantay, nagluluto ng lugaw pa. Lahat ng tao sa pamilya Kin, nakita namin. Ngayon, usapan sa labas, akusasyon na inaabuso mo ang asawa at iniwan. Kung parang dagdag pa sa apoy yun. Tapos babagsak pa ang stock market. Isipin mo rin ang bata, hindi pwedeng ipanganak siya na walang tatay. Minglang, talagang alam ko na ang mali ko. Para, SA bata. Gagawin ko ang kahit ano na gusto mo. Tapos na ang usapan. Ulitin ko, ang parusa sa pamilya Su ay hindi babawiin. Ang pamumuhunan ay hindi may babalik. Pwede ka pa ring tumira dito hanggang sa dumating ang anak. Yan lang. Kin Minglang. Ang pamilya Su namin at ang pamilya Kinyo, nagsama tayo ng maraming taon. Ang lupit montak naman. UNGA, Manglong. Ang nasa sinapupunan ni Momo ay anak ng pamilya Kin. May lakas ng loob ka ba? May lakas ang loob kang hayaan ang pamilya Su na mabangkrut. Mabiting tao ka ba sa anak ni Momo? Sa bata? Nanay at tatay. Huwag kayong magsalita. Galit pa SI Minglang, magpakalma siya, majijing mayos din ito. Hindi na. Gino Kin. Ipinadala ng asawa niyo para Naintindihan, ilagay sa silid koleksyon. Sige po. Ngayon, ginukin ang sitwasyon. Lubos na hindi pa bawable sa atin. Matigas ang paninindigan ni Suzimo na ang bata ay anak nyo. May iba pang ebidensya. Tumutukoy din sa inyo. Para may basura, kailangan pumayag si Suzimo sa pagsusuri ng amniotic fluid. Kunin ang ENA ng sanggol o hintayin na lang na ipanganak ang bata bago magna-test. Pero doon sa court. Nakaplano na ang ikalawang pagdinig sa loob ng 7 araw. Kung hindi tayo makakahanap ng bagong ebidensya sa panahong iyon, na magpapatunay na hindi ikaw ang tunay na ama ng bata o ebidensya ng pagtataksil ni Suzimo, malaki ang posibilidad na matatalo tayo kay Suzimo. Ang mas malala kung gaganti siya at magsampa ng Akusasyong domestic violence. lahat ng naunang Ebidensya natin. pwedeng balewalain. Sa puntong yon, hindi lang kabayaran ang hahaapin mo, maaring makulong dahil sa domestic violence sa buntis. Arang domino, lahat apektado. Kawili-wili. Kaya huwag mong bigyan siya ng pagkakataon para gumante. Sa loob ng 7 araw, hanapin mo ang lalaking iyon para sa akin. Minglang. Bumalik ka na pala. Minglang. Alam kong galit ka pa rin. Ngayong gabi.
Hayaan mo akong samahan ka ng maayos. Tara nandiyan kita yulit. Ang bata sa iyong tiyan. Talaga bang akin ito? Siemper, SAO yan. Pones ka, maghiwalay tayo ng tulog para sa iyo at sa bata. Simulang ngayong gabi. Sa guest room ka matutulog. Minglang. Bakit ngayon parang ayaw mo na akong hawakan? Pwede ka bang magpakalma? Pakiusap, hayaan mo ako. Pampalipas init ng ulo mo. Pakawalan niyo siya. Jinungkin. Kung gusto mong iligtas siya, hindi sapat ang ganitong halaga. Kailangan mo munang lumuhod at hayaan kaming baliin ang isang binti mo. Saka lang namin siya pakakawalan. Si Kinming lang, makapangyarihan sa Jiangsheng. Lumuhod din pala para sa isang babae. Mahina rin pala. Noon, handa kong ibuwis ang buhay para sa babaeng minahal. Lahat ng kilos niya may masamang hangarin. Gusto mo akong ipadala sa impyerno. Kahit sino ka pa, ako mismo ang maghihila sa iyo, kalabas. Lahat ng ginawa niyo sa akin, ibabalik ko ng daang beses. Naisin na sa misis? Simizi ayaw kuman, ayaw bumaba. Hindi ko makain na maayos. Parang nahihilig siya sa pagpipinta nitong huli. Maghapon siyang nasa silid ng mga koleksyon. Gusto daw niyang kopyahin ang mga iyon. Sabi niya, antigong sining ay nakakabuti sa kalusugan at sanggol. Buong araw siya nasa silid ng mga koleksyon. Usa. Sandalilan. Para sa dalawa, Usa, utos ni Mrs. Sabi niya sa storage room, nakakapagod magpinta at madaling magutom, kaya pinaprepare niya ang double. naintindihan kayo. Iwan ang pamerienda, pwede nang umalis. Paano itong sa snacks? Ako na mismo ang magdadala. Ang sikip naman. Minglang, Bakit ka nandito? dadalhan kita ng kaunting merienda. Salamat, Minglang. Kakabuntis ko lang kasi, kaya palaging malakas ang gana ko kumain. Palaging nagugutom. Bakit? Wala naman. Narinig ko, abala ka raw sa paggaya ng mga antigong pintura kamakailan. Una. Ang pagpipinta ay nakaka-relax at mabuti sa bukod pa roon. Para rin sa baby. Ano to? Ito yung terracotta warrior na binili mo 3 taon na. Takot akong madumihan. Kaya nilagyan ko na takip. Kainin na ang merienda habang may akyat na ako. Sige. Ayusin ko muna dito. Senali lang. Anong nangyari? Ikaw lang ba Maggie sa dito kamakailan? Boo. Minglang. Sinabi ko, pek lang sinaunang terracotta warrior yan. Bigla mo kasing tinanggal. Nagilit AKO. Huwag hawakan.
Ming Lang. Antic din ang mascara. DBA, huwag hawakan ng kamay kahit kaunting pawis o langis. Nakakasira ito sa ibabaw. Bababa ang presyo. Iba. Marami ka palang alam. Hindi ba't natutunan ko ito sa'yo? Sa pakikinig at panonood lang. Baka lumamig ng pagkain, karana sa taas at kumain. Ano na ang resulta ng Janochin, kinuha namin ang surveillance sa labasan ng villa at paligid ng bakod. Walang nakita na pumasok o lumabas. naiintindihan? Ang sikip naman. Ming Lang. Anong ginagawa mo dito? Hindi tayo maghihiwalay ng kama ngayong gabi. Dito na lang ako matutulog. Okay lang. Ming Lang, guysing ka na? Sandali lang, matatapos na ako. Anong nangyari dito? Kahapon nagpinta ako ng buhok, aksidenteng nadumihan yata. Pasensya na. Palatin ko na lang, yan para sa'yo. Pagpinta ng buhok. Susie mo, malinis ka na, and ay hindi mo hinahawakan ng tasik. Ano mo magagamit ang tuwalya at pang-ahit ko? Susie mo, so, may ikalawang lalaki ka palang tinatago sa bahay mo. Bukas na ang charity auction. Para sa reputasyon ng King Group, magbibenta ako ng lumang gamit ng mura. Magkakaroon ng donasyon. Anong tingin mo? Sige, siempre ayos lang. Gusto mo bang tulungan kita pumili? Wala namang nagmamadali. Ipaalam sa katulong, hardinero, driver ng villa na maglisan sa loob ng 30 minuto. Itira muna sila sa villa sa labas ng lungsod. Triplehin ang seguridad. Gamitin ang infrared na pagsubaybay. Ayan lahat, walang utos mula sa akin, kahit langaw, hindi makakapasok. At lalong hindi makakalipad palabas. Chin Ming Lang. Ano bang naisip mo? Ikukulong mo ba ako? Buntis pa ako. Illegal ito, pagkulong na illegal. Pahinga lang ang kailangan. Kamakailan may pumasok na daga sa villa. Sobrang nakakainis. Nagilala lang, AKO Seo at SA Bata. Mr. Chin. Isang araw na lang bago ang pangalawang pagdinig. Kung walang ebidensya ng pagtataksil ni Suzimo, hindi mababago ang pagkakakilanlan ng bata. Malaki ang posibilidad na matalo. Ikinababahala mo, bukas magsisimula ang palabas. Huwag hayaan ang daga na makalayo. Buti na lang. Lagi kang nandito para samahan ako. Sikip na sikip ako, ang armor na, tumuntik na akong sakalin. Tyson Mo na lang. Siguradong perpekto ang planong to. Si Chin Ming Lang, ang tengganayan. Hindi niya maisip kailanman na nagtago ako ng lalaki sa bahay. Basta't manatili ka sa loob. Hinding-hindi ka niya mahahanap. Iyong lalaki, nakatago sa bahay bakasyunan. Nasa collection kwarto na pinupuntahan araw-araw. Ano? Ginong, Ito, ikaw. paano mo nalaman? Ginong Kin.
Pinadala ito ng misis ko. Naintindihan. Ilagay sa silid imbakan. Sige po. Masyado siyang nagmamarunong. Akala niya ilagay sa kitang lugar ay ligtas. Pero hindi niya naisip kahit gaano kagaling magkunwari ang pek. Mananatili itong pek. Bukas, gaya ng dati, pupunta ako sa charity auction. Pakitawagan ang lahat. Magdadagdag ako ng isang espesyal na sorpresa sa dulo. Gusto kong ipakita sa lahat ang isang eksenang hindi nila malilimutan. Ang huli ang isda sa sariling lambat. Tingnan nyo, gustong itulak ni Qin Minglang ang aming pamilya sa kawalan ng pag-asa. Habang ang anak kong babae, Ay nagdadalang tao pa sa kanyang anak. Wala siyang pakialam. inlabag na niya ang katarungan. Ngayon, gusto mo pang talikuran ang pamilya. Paano na ang pamilya naming Su? Inming lang, lumabas ka at bigyan mo kami ng paliwanag. Dahil nandito na kayong lahat, hindi ko na kailangang sabihin pa. May dalawang bagay akong gustong ianunsyo. Ano yung bagay? Tungkol sa pagsasama namin ni Suzimo, matapos pag-isipan, napagpasyahan namin na sama-samang harapin. Subukan ang pagkakasunod. Tara na, dadalhin ko kay Suzimo. Hindi maganda, parang maraming paparating. Bilisan nyo, magtago na kayo. Ming Lang. Ang dami naman ng tao. Ang pangalawang bagay, bilang pagunita sa bagong simula at pasasalamat sa lipunan, napagpasyahan naming ang mga koleksyon sa mansyon ay ilalagay sa pampublikong auction at ang lahat ng kikitain. Ay idodonate lahat. Maralitang bundok. Ano? Pakitingnan, ang mahalaga ay ang antigong estatwa ng General. 3 taon na ang nakalipas nang ako pumunta sa Europa at kinuha ang isang global na yaman. Sinabi ni Zimo na gusto niya. Kaya inilagay ko ito sa silid ng koleksyon. Malaki ang galaw ni Emarkin. Ang intensyon niya, hindi matatawaran. Si Emares Qin ay kahanga-hanga. Ming Lang, ang lahat ng koleksyon sa silid na ito ay pinaglaanan ko ng damdamin. Lalo na ang estatuang general na ito. Araw-araw ko itong ginuguhitan para sa aking sining. Pwede bang huwag itong idonate? Hindi ko na kayang tiisin. Zimo, hindi mo ba sinasabi na naglilinis ng kalooban, gumagawa ng mabuti, at may malasakit sa lahat, kahit isang langgam? Ngayon, kung may bebenta ang estatwang ito, ilang bata sa kabundukan ang matutulungan, at anong kabutihan ang may dudulo? Ilan ang magiging katuparan ng kabaitan? Ikaw, na inosente at mabait, ano mo magagawang sa sarili mong kagusto? Angkitin ang pag-asa ng napakaraming bata na mabuhay pa. MGA Tao, balutin ng salamin ang estatwang ito ng General, bantayan iyon ng mabuti, at ihatid ito sa charity auction. Qin Ming lang. Zinadya niya, nalaman niya tungkol sa akin? Imposible. Nagkataon lang iyon. Salamat sa suporta ng lahat ng mga panauhing pandangal. Sa charity auction ngayong gabi, magkakaroon tayo ng isang napaka-espesyal na item. Ngayon, ipapakilala ko ang presidente ng Qin Group, si Ginoong Qin Ming Lang. Tatawagin ko siya para personal na magbunyag nito. Narito siya, paki-welcome natin. Salamat sa host. Ngayong gabi, ilalabas ko ang isa sa mga natatanging koleksyon ng Qin Group, ang rebulto ng General na ito, para sa auction. Ang buong kita ay idodonate. Ming Xian. Huwag kang gagalaw. Kasalanan ni Zutsimo. Pinatago ako sa sirang terracotta warrior. Anong gagawin? Ano na ang gagawin ko ngayon? Qin, paano kung peke itong estatwa? Hindi naman natin pwedeng dalhin ang isang replika. Umuwi na tayo. Piki. Ano nangyari yon? Imposibleng peke ito. Ang estatwang ito ay lagi na sa pribadong koleksyon ng misis ko. Bukod sa kanya, walang ibang pwedeng humawak nito. Iningatan ko ito palagi. Pero para makasigurado ang lahat. Nagimbita ako ng profesional na institusyong taga-shuri. Pagkatapos ng auction, magbebenepisyo sila rito. Kang Peak. Ako si Qin Ming Lang. Babasagin ko ito sa harap ng lahat. Walang kukuning barya at magbibigay pa ng totoong piraso bilang kapalit. Tika, hindi pwede. Tapos na, nakakulong na ako rito. Kapag hinampas ng ganitong kalaking martilyo, siguradong patay ako.
Si Kinming lang, baka may nadiscover talaga siya. Hindi pwede. Si Ming Xuan at ako nagtatago na maayos. Kate na, ginamit si Xiao Yi bilang panakip-butas. Hindi pwede. Ano nangyari, mahal? Hindi ba at sinusuportahan mo ako sa paggawa ng kabutihan? Wala lang. Lang. Gusto ing Papa Ko ang terracotta general natu. Gusto rin niyang magbe. Pwede naman. Ang pinakamataas na bid ang panalo. Tanimulang presyo ay 30 milyon. Papa, tulungan ako. Bilhin ito para sa akin. Wala akong pera. Wala nang laman ang mga ledger ng pamilya Su. Papa. Si Kinming Xuan nandito sa loob ng terracotta general na to. Siya ang AMAing bata. Talagang nangaliwa ka. Carolasian mo pa, SI. Kapag nalaman to ng iba, tayo ang mapapahama. Walang silbi sabihin gayon. May 50 milyon ako dito at may pera ka. Kunin ito sa bid. Pera. Ibibigay ni Kinming Xuan sa'yo ang double. Seryoso ka ba? Pinakamataas na bid ay 80 milyon. Meron pa bang madadagdag? 1 bilyon. Ang bangis ni Bayanan. May mas mataas pa ba? 1 bilyon at 200 milyon. Si Binibini ng pamilya Lu. Balita, kalahati ng antigong kalakaran sa Maynila ay kanila. Tutupala, Sienjia. Siya ang ginang ng antigong mundo, kilala sa hindi nagkakamali sa pagpili. Hindi ako makapaniwala, nandito siya. Mukhang kakaiba talaga ang rebultong ito. 1 bilyon 205. 160 milyong piso. Pa, kailangan itong kunan ng video. 165 milyon. 2 bilyong piso. Ubos na ang pera ni Montag. Pa, mag-isip ka pa ng paraan. 2 bilyon at 10 milyon. Sasabihin ko sa'yo, itong 2 bilyon at 10 milyon na ito ang huling alas ng pamilya Su. Kapag hindi pa rin nagtagumpay, yang si Kinming Xuan. Bahala na siya sa sarili niyang paan. 210 milyon isang bises, 210 milyon 2 bises, 210 milyon 3 bises. Tapo na. Tay, bilisan mo na dalhin ang rebulto pabalik. Itay, huwag magmadali. Kapag bayad na, yun na ang bagay. Pero sinabi ko bago ang auction. Kailangang suriin ito sa harap ng kung fake ito. Dapat ko itong sirain sa harap din ng lahat. Qin Minglang. Minglang, bihira na magustuhan ni Itay ang isang bagay na ganito. Huwag ka na masyadong seryoso. Tay, naniniwala siya sa'yo. Totu Ayan. Hindi na kailangan ipadala para Ang batas ay batas. Dapat may kredibilidad ang mamimili, nag-aalok at charity auction. Responsibilidad ang tiwa. Ano, natatakot ka bang may problema sa pagsusuri? AKO. Tama si Ginoong Queen, para sa isang bukas na auction, dapat yakin kung totoo o fake ito. Sakto, may konting reputasyon ako sa mundo ng pagsusuri ng mga alahas. Kung mapagkakatiwalaan ni na Ginoong Queen at Su, pwede akong umakyat sa entablado para suriin. Sa loob ng 3 minuto, tiyak na may resulta. Saish, gawin natin. Salamat, Ginang Jiu. Ang pamilya Lu ay eksperto sa sinaunang bagay. Ikasyam na dalaga, kilala bilang internasyonal na bihasa sa pagkukumpuni ng mga antigo. At isa ring taga-disenyo ng sining. Siya ang pinakamainam na tao para sa mas tiyak na pagsusuri. Tapos na ang lahat. Ang Queen na mandirigmang estatwa ay gawa sa porselana na kailangang isunog sa mataas na init para ito'y maging matibay. Kapag ito'y kinalabit, dapat tunog metal. Ang estatwang ito malabo ang tunog. Higit pa rito, ang disenyo ng armor ng Queen na estatwa. Malinis ang pagkakagawa at pantay sa gilid. Duhit sa dibdib ng estatwa ay walang sigla. Malinaw na ito'y resulta ng modernong mold na hindi tama ang pagkakagawa. Kaya, ang estatwang ito, walang duda, fake. Peke? Ginoong Su, araw-araw mong inalagaan ang estatwang mandirigma sa loob ng 3 taon. Nagtataka ako, GNG, Su, paano mo di napansin ang napalitan ang tunay at peking estatwa ng general? Hindi mo ba talaga nakita? O baka ikaw mismo ang nagpalit? Hindi nakapagtataka na ayaw mong tukuyin ang Mukhang may tinatago ka, ah. Hindi ko alam. Wala kang alam.
Ang estatwa na ito ay nasa koleksyon unang 3 taon. Ikaw lang ang nakakagalaw nito. Tapos sasabihin mong wala kang alam. Ako si Qin Ming lang. Babasagin ko ito sa harap ng upang mabigyan sila ng paliwanag. Basagen Montag, Siege, Basag PA. Hindi ako maaring maupo at maghintay. Mamamatay ako sa loob. Huvak. Qin Ming lang. Bumalik ka PA. Mukhang nabuhay ang antigong nasa bahay ko. Ang buhay Terracotta Warrior, buhay. Namamali ba ako ng tingin? Nabuhay ang antigong gamit. Tao ito, kunan mo ng video. Asawa ni Qin nakikiyapid sa Terracotta Warrior. Napakalaking balita ito. Bilisan mong kunan. Tapos na, wala na lahat. Suzy mo. Sa loob ng silid ng koleksyon mo, pinalitan mo ng fake ang original na gamit at nagtatago ka ng tao roon. Paliwanag, mo. Sino ba talaga ang taong iyon? Hindi ko alam. Baka isang magnanakaw lang. Nagtago roon para magnakaw ng gamit. Magnanakaw? Naka-armo na parang sinaunang mandirigma, nagtatago sa silid at hinihintay ka araw-araw para magbigay ng pagkain. At merienda. O baka naman ito ang iyong mahiwagang mangingibig. Ang tunay na ama ng bata sa iyong sinapupunan. Diyos ko, nagtataksil nga talaga si GNG, Qin. Sinasabing domestic violence noon ay pek pala. Paano kung ginamit ang bata para siraan si Ginoong Qin? Hindi Torian. Ming Lang. Maniwala ka sa akin. Paano ko magagawa ang ganong bagay? Naniniwala ako sa iyo. Cabot. Nahuli na kita ngayon. Kitang-kita ng lahat. Ang taong ito, nagtago sa koleksyon ng asawa ko, nagunwaring terracotta soldier, pero gumagawa ng kababuyan. At ang asawa ko, palaging sinasabi na malinis at tapat sa sarili. Ginagamit paggaya ng antigong bagay pero nakikiyapid sa kabit. Araw-araw siyang naghahatid ng sa tubig. Ito nabiye ang sinasabi mo. 3 taon ng pagtitis at pagpursigi. Pakihinayo pala. Itong palihim na taksil. Sana biye talaga siya? Siya. Ang kabit ng asawa kong si Susimo. Ang tunay na ama ng batang nasa sinapupunan niya. Siya ang mahal kong pinsan. Si Qin Ming Xian. Ito ba'y away ng pamilya Qin o relasyon ng pinsan at hipak? Diyos ko, iskandalo ito. Qin Ming lang, Zinadia Montag akong Zireng. Mga kaibigan, ako si Qin Ming Chuan, nangangako sa hindi ko ginawa ang ganitong kabaliwang bagay. Siya ang naglagay ng gamot. Pagkagising ko, nasa loob na ako ng Terracotta Warriors. Inozenta ako. Ming Lang. Paano ka naging ganito kalupit? Alam galit ka sa akin, pero hindi pwedeng gamitin ang paghihiganti. Para paratangan ako at ang pinsan mong lalaki. Ang bata sa sinapupunan ko, talagang sayo yon. Malinis kami ni Ming Xuan. Malinis. At sinabi pa na hindi aaminin kaya iparinig natin sa lahat. Ang nasa bibig ninyo. Meron ba bang kahit isang salitang totoo? Momo, Qin Ming lang, 3 taon na kayong kasal pero hindi kanya ginalaw. Pero ako, sa kanyang koleksyon na silid, 3 taon na kitang pinaglaruan. Naisip ka o lang, ang zaya ka o. Nakakainis. Ang talino Montag. Ginawa mo pang panangga si Xiaoyi. Ngayon, kahit mamatay si Qin Ming lang, hindi niya na may isip na ang bata ay akin. Huwag nating pag-usapan yan, anong gagawin sa bata. Magahanala SI Qin Ming Lang. Sigurado magdududa siya. Bakit ka natatakot? Kapag ipinanganak na ang bata, sabihin nating maaga pagdating ng panahon, pag-ari ng pamilya Qin, kasama ang naitatag ni Qin Ming lang, ay mapupunta sa anak natin. Ngayon, may mukha pa ba kayong sabihing sinisiraan ko kayo? Itong ebidensyang ito. Dadalhin ko bukas sa korte. May pagkakataon pa ba kayong lumaban sa akin? Hindi ito posible. Paano nakuha ang recording na ito? Qin Ming lang. Pikang recording, gusto mo akong saron. Ming Xian, Qin Ming Lang, anong ginagawa mo? Qin Ming lang, ikaf. Suzimo. Akala kayo noon na hindi mo lang ako mahal. Pero ngayon, inisip ko, wala kang puso. Sa 3 taon magkasama, araw-araw ang pag-aarte mo. Napaka nakakasuya mo.
Simula ngayon, ako si Qin Ming Lang, opisyal na nakipaghiwalay kay Suzimo. Ang Qin Corporation ay magpapatao ng buong pagtanggal sa Su family. Tanggalin si Qin Ming Chuan mula sa tungkulin sa Qin Corp. Palayasin mula sa talaan ang kanang Qin. Suzimo. Huwag niyong kalimutan ang pagdalo bukas ako. Mr. Chin. Miss Nueve, hinahanap mo ako. Ginoong Queen, pakawi ako mula ibang bansa. Kakapanood ko ng eksenang iyon. Hindi ko mapigilan. Gusto kong kausapin ka. Tungkol ito sa Peking Estatwa. Tungkol ito sa iyo. Ginoong Chin. Miss Nueve, hinahanap mo ako. Ginoong Queen, kararating ko mula abroad. Kapanood ko lang ang eksenang iyon. Gusto kong makipag-usap sa iyo sandali. Tungkol ito sa Peking Estatwa. Tungkol sa iyo. Ginastos ang effort para itaas ang presyo, at ako ang umakyat para ilantad. Ginawa ko ito para sa appraisal. Ang estatwa na iyon, kung tingnan mo, puno ng depekto, lupa, proportion, at mga linya. Walang tama kahit isa. Sa unang tingin, nakita ko na. Sinamahan kita tapusin ang eksenang ito. Gusto kayo lang makita. May kakayahang magdisenyo ng ganitong plano, at kalkulahin lahat kasama rito. Si Qin Ming Lang. Anong klaseng tao siya? Ngayon nakita mo na. Kaya. Puwi kang shumabayasyo. Sabay ililibre ng pagkain. Sige. Tapos na. Walang natira. Bahay, sasakyan, account sa bangko, lahat na freeze. Hindi. Itay. Hindi tayo pwedeng basta sumuko. Anong magagawa kung hindi tayo susuko? Si Qin Ming Xuan, nakatakas na, wala nang balita. Hindi na natin siya maasahan. Si Qin Ming Lam, gali na gali pearan siya sa atin. Hindi. Si Ming Lang, sigurado ako may nararamdaman pa rin siya para sa akin. Mahal na mahal niya ako dati. Basta magpakumbaba ako at tanggapin ang pagkatalo. Tiyak na magbabago ang isip niya. Masarap ang pagkain sa bayan natin. Sa ibang bansa, steak at salad. Kahit pagkain ng bayan natin. Parang may kulang talaga. Panging. Lasa ng pakikitungo. Ming Lang, Nakikisap ako sa Epsilon. wala na kaming natitira. Pakawalan mo kami sa pagsasama natin bilang mag-asawa. Sa tunay kong pagmamahal no. Saan galan Montag? Oo, Ming Lang, alam ni Montag ang mali niya. Sobra siyang nagsisisi, wasak ang reputasyon niya. Buko sa'yo, Wala nang ibang gusto sa kanya. hindi naman pwede. Hayaan magpalaboy sa kalye. Tapos na. Ming Lang, hindi ko na kailangan na anumang titulo. Patawarin ang pamilya Su. Binabining si. Nagkamali ka ng intindi sa bagay. Hindi dahil hindi ka binigyan ni Ginoong Queen ng kundi ikaw ang nagtakda ng katapusan sa lahat ng mga ginawa mo. Meron bang isa man diyan na nag-iwan ng puwang para kay Ginoong Queen? Tungkol sa sinabi mong walang gustong tumanggap kundi siya. Mas may ginasigurong huwag na ang dapat isipin gayon, binibining Su, ay paano ka mananagot sa nagawa mo. Hindi kung sino ang papalit sa kanya. Alam kayo na, Qin Ming Lang. Matagal nang may kalaguyo, hindi ba? Matagal mo na siyang kinakalantari, tama ba? Kaya mo sinadya lahat para iligaw ako. Pag nakawan ang ari-arian ng pamilya Su at palayasin ako ng walang natira. Napakawalang puso mo. MGA Tao. Dalhin ang dalawang langaw na ito palabas. Huwag magpakita sa harap ko. Ming Lang, talaga namang alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na kami, Ming Lang. Ming Lang. Pamilya naman tayo, di iba? Wala nang dapat pag-usapan pa. Kita-kita tayo sa korte mamaya. Mangyaring lahat ay tumayo. Ang korte ay nagdedeklara ng hatol. Si Qin Ming Xuan ay hinatulan ng pag-abuso sa tungkulin, pamimik ng mga dokumento at selyo, pagsasamahin ang parusa sa krimen. Parusahan ng pagkakakulong. 20 taon. Nasasakdal Suzimo na patunayang nagkasala sa pandaraya, pagsisinungaling at maling patang. Parusahan ng pagkakakulong. 120 ans. Ming Lang. Nakikiusap ako sa'yo. Sa ngalan ng pagiging mag-asawa natin, Deti. Sa ngalan na ina ng ating anak. Yuro mo na ang kaso, 10 taon ito. Ruined na ang buong buhay ko. Kuya. Pinsan. Mga kapatid tayo, di ba? Alam kayo na malye kayo. Patawarin mo na ako ngayong gagawin ko lahat para sa iyo pagkatapos. Mag-asawa. Buntis ka sa anak niya. Naalala mo ba ang pagmamahal bilang mag-asawa? Kapatid. Naloko mo ang asawa kayo. Naisipin mo ba ang dugong nagagnaya sa atin? Ngayon alam mo na magmaka. Huli na. Ang landas ay pinili nyo ang batas.
ang maghahatid ng huling desisyon. Walang kinalaman sa akin. Minglang, kuya. Kuya, huwag kang Ming Lang. Wala kang problema diyan, DBA? Kung kailan ka lang walang gana o malungkot, saka ka lang gustong manigarilyo. Yun. Subukan mo to. Paano mo nalaman? Nang ay deklara ng hukom na panalo ka. Nakangiti ang mga labi mo, pero parang wala sa sarili ang mga mata mo. Nakita ko na ang itsura mo ng malungkot. Parang katulad lang kanina. Luz Henjan. Alam mo ba na ang mga gumugulo sa akin, hindi nakakakuha ng magandang kalalabasan? Hindi ako naniniwala, at hindi rin ako natatakot. Naniniwala lang ako sa kung anong nakikita ko sa'yo.